Welcome back to our channel. Ngayong araw na ito, medyo maiba ang usapan natin. Sana may mga makapanood sa inyo na ang Lola 18 ay isang plant lola. Plant lola. Kasi kung makita nyo lang ang bahay ko, talagang as in gubat na hanggang 3rd floor. Talagang gubat na talaga. Kaya maiba muna ang ating usapan ha mga apo. Ang lola ay ipapakita ko muna sa inyo ang favorite plant ko ngayon patapos na ang taon 2023. Kasi patapos na ang taon na ito, medyo matagal-tagal na hindi ako nakapag-post about sa halaman. Kaya ang i-flex or ipapakita ko lang sa inyo ngayon ay ang paborito ko ngayon, December, bago matapos ang taon 2023. Siyempre, at ngayon, samahan ninyo ang lola at sana mag-check kayong samahan si lola at hanggang matapos itong video na ito. Siguro, sa mga hindi pa nakakakita kay lola na nagsasalita sa harap ng camera, pasensya na kayo kasi talagang hindi ako magaling magsalita, kaya madalas sa halaman ko na lang pinapakita ko. Pero ito na ngayon, yung 15 na halaman, 15 na halaman na paborito ko bago magtapos ang taon na ito. Pero madami akong halaman. Thousands na ang aking mga halaman. Varieties na ang aking halaman, pero hindi ibig sabihin na dahil hindi ko paborito ay ayaw ko na sila. Bawat halaman na tumubo at itinanim ko sa aking garden o aking mga paso ay paborito. Gusto ko sila, pero ang tinitoke nila lang ngayon ay paborito ko ngayon bago matapos ang 2023. At ito, unahin ko muna ito ha. Umpisahan na natin. Sana samahan ninyo ang lola hanggang sa matapos at sana matuwa din kayo. At ito na ang unang ipapakita ni lola sa inyo na halaman na pang 15, paatras na lang tayo, ay itong Hoya Kerrii. Itong Hoya Kerrii, kaya paborito ko ngayon matapos ng 2023, ngayong December, kasi ang hirap talagang palakiin ito. Ngayon lang siya humaba ng ganito. Ayan. Kaya naman, naging paborito ko siya ngayong December. Ang susunod, itong Alocasia Black Velvet. Ayan. Itong Alocasia Black Velvet, pasensya na kayo, nabulol na ang lola. At itong Alocasia, kilala natin ang mga Alocasia, no, na madalas lilitaw lulubog itong mga ito. Kaya siya ang naging paborito ko, itong Black Velvet na ito, galing ito sa aking ate. Yan. Na dati, iisang piraso ito, pero dumami na siya. At bakit naman paborito ko itong Alocasia na ito, Black Velvet? Kasi nga, minsan nawawala ang ating mga Alocasias. At isa na ito ay bagong tubo ngayon. Kaya paborito ko siya ngayong buwan o kaya bago matapos itong taon na ito, gawa nga nung hindi ko alam, after ilang months ay maglalaho ulit ang kanyang dahon. Sa totoo lang marami ako nito kasi meron din bigay sa akin ng aking pinsan. Pero itong bigay ng aking ate, bigla na lang siyang dumami. Kaya ayan, ito ang isa kong paborito bago matapos ang 2023. Ulitin ko, so siya yung pang 14. Tapos, ang pang 13 naman ay itong Anthurium. Alam nyo bakit paborito ko ang Anthurium? Kasi ang dali-dali nilang buhayin. Itong foliage Anthurium na ito, napakaliit nung mapasa akin. Ito pa lang yung dahon, ganyan siyang kaliit. Kaya ko naging paborito ngayong buwan
Kasi dati ito nahulog na last month. Alam nyo, itinanim ko lang siya ulit dito at ito buhay na siya at ito ang nagpapatunay na hindi siya namatay. At paborito ko siya kasi dark maroon ang kanyang dahon at medyo Pasko yung dating. Kaya paborito ko siya ngayon, December 2023 at bago matapos ang taon. So siya si number 13. Okay. Itong maliit na ito. Itong maliit na to ay variegated oregano. Kaya isa ito sa paborito ko. Siya ngayon is si number 12 kasi kahit saan ko siya ilagay ay ang daling buhayin kahit December. Marami kasi pag December, yung ibang halaman natin ay bumibigay. Pero itong si oregano ay napakadaling buhayin. At alam naman natin ang lahat, kaya din paborito ko ito, alam natin lahat na pag December ay madami sa atin tinatrangkaso kasabay ang ubo. At itong oregano na ito, gamot ng inyong lola, pag inubo na hindi ako gumagaling. Kaya ito, ilalagay ko lang yung kanyang dahon ay gumagaling na ako. Ayun, sa totoo lang, ang dami. Meron ditong nakahalo sa aking mga halaman. Ang oregano na mga tanim kong pakalat-kalat. Okay, so siya si number 12. So, number 11 naman ay ito. Siya si Chinese evergreen o tinatawag natin na aglonema. Itong aglonema na ito, paborito ko ito kasi tingnan naman ninyo, Paskong Pasko ang kanyang dahon. At meron pang nakasama ito dito na Mayana or Coleus at meron din dyan si paborito kong oregano number 12. So ito si number 11 na ito, nakikita naman ninyo si aglonema ay sobrang ang ganda-ganda ng kulay. Ma-pink-pink talaga yung dahon. At ito ay galing sa aking balae, sa aking pamangkin na si Mrs. Laureta ang nagbigay nito. At alam niyo ba na galing pa ito sa norte? At ibinyahe ko yun. At nakasakay lang ako sa bus na time na yun. Dahil 16 hours ang biyahe mula sa province namin. Kaya sa bus yun ha, kaya nakabus lang talaga ako at hindi nag-drive ang lola niyo doon. Ayan, kaya ito, ang isang paborito ko bago matapos ngayong taon na ito. Siyempre, siya si number 11. O, tama ba? Si Lola. Ay, tama. Number 11 nga. Sorry. Number 11. Okay. So, si number 10. Number 10. Itong number 10 na ito, aglonema pa rin. Tignan naman ninyo ang itsura niya. Yung iba kong mga aglonema, nalunod dahil ang sipag ni lolo ninyo na magdilig. At alam niyo ba, kaya paborito ko, karamihan mga aglonema, gawa nga ng ang bahay namin ay facing the north. Alam niyo naman, hindi na tinatamaan ang harap namin pagdating ng November, December, January. Gawa nga, naka-facing the north ang aming bahay. Kahit na hindi naaarawan, at alam naman natin lahat na mga plantita, hello dyan, mga hindi plantita, mga apo ko, mga ka-18s dyan. Ayun. Nabubuhay kahit sa loob ng bahay itong aglonema na ito. Kaya ako paborito dahil ito ang lagi ko nilalagay sa loob ng bahay. At paborito ko siyang number 10 ngayon bago matapos ang taon 2013. Si aglonema. Pasensya na kayo, di ko napapangalanan kasi medyo mahirap bigkasin ang ibang pangalan ng aking mga plants. Okay, siya si number 10. Ang number 9 na paborito ko, gumamela. Gumamela, tingnan naman ninyo kung saan nakatanim kasi ito ay aking propagation.
paborito ko ang gumamela dahil ang sipag magbulaklak. Ipapakita ko sa inyo, ha. Bitbitin ko muna ang ating camera kasi malalaki ang kanilang mga paso. Ang ganda, di ba? Ayan pa. Ayan, nasa plant box kasi ang aking mga gumamela, nakaharap yan sa kalsada. Ayan na yung neighbor ko. Kaya gustong gusto ko itong gumamela dahil masipag magbulaklak. Madalas nga lang, ang bulaklak nila ay natutulog na rin paghapon dahil hapon na ngayon. At yan, tignan naman ninyo. Maraming kulay yan, maraming varieties ang aking gumamela. Kaya ito ang paborito ko, pinakita ko na sa inyo. Kasi, ang lalaki kasi ng kanilang paso nasa plant box. Kaya, ang pangsyam na paborito ko ngayong taon, 2023, ay itong gumamela. Okay, so pupunta naman tayo ngayon sa number 8 na paborito ko ngayon bago matapos ang taon 2023. Itong philodendron gloriosum. Itong philodendron gloriosum ang number 8 na paborito ko ngayon bago matapos ang 2023. Kasi ang dali-dali itong buhayin. Sa totoo lang, ito ay propagation ko. Sarili kong propagation ito at nilalagay ko din sa loob ng bahay. Tingnan naman ninyo kung gaano siyang ka-cute. Pero sa totoo lang, ang mother plant ito ganyan ng kalalaki. Kaya ito paborito ko dahil madali itong ilagay sa table o kaya kahit saan. At ito nabubuhay din itong indoor. Kaya paborito ko siya na number 8 ngayon bago matapos ang 2023. At sa nakikita nyo din, hugis puso ang kanyang dahon. Ang ganda-ganda. Ayan siya. Si Gloriosum. Ayan. Number 8. So, number 7. Sa number 7 tayo. Ito, orchids ito sa gubat. Alam nyo bakit isa ito? Ito yung number 7 natin na paborito ko. Isa din ito sa ibiniyahe ko mula sa province namin sa norte. At alam niyo ba na ito ay bigay sa akin ng ate ko na tanim ng aking pamangkin. Thank you, ate ko. Bigay ito ng ate ko na tanim ng aking pamangkin. Kinuha doon sa sanga ng avocado at binigay sa akin. Ayan, so siya si number 7 na paborito ko ngayon bago matapos ang taon 2023. Okay. So, punta na tayo sa number 6. Ayan. Ito, kaya paborito ko ngayon na number 6 ito kasi ang tagal ko nang hinintay na magbulaklak. Ngayong December ko lang nakita na nagbulaklak ulit. Ito din ang college pa lang noon yung aking bunsong anak ng talagang sobrang fandom siya talaga mulat-mula pa ng SB19 at college pa lang siya noon sa QC sa UP Diliman ay halaman ko na to. Kaya ito, ang bit-bit ko sa loob kasi sarili ko din propagation ito. At kaya paborito ko pala ngayon bago matapos ang taon dahil mahirap itong pabulaklakin. Sa totoo lang, kinuha ko doon sa mother plant itong bulaklak na ito. At tingnan naman ninyo ang ganda. At medyo nalanta na gawa nung kaninang umaga ko pa ito pinitas. At hindi ko na ibabad sa tubig, kundi itinanim ko dito sa puno ng bitbit kong halaman ngayon. Medyo lantanga siya. Kaya paborito ko siya dahil yung mother plant na nandun sa labas at medyo mabigat na yung kanyang paso, ngayon lang ulit nagbulaklak. Kaya paborito ko bago matapos itong taon 2023. So siya si number 6. Ayan. At
punta tayo sa number 5. Ito muna. Ang rubber tree. Itong rubber tree na ito, kaya ko siya paborito ngayon bago matapos ang 2023 dahil nga ito ay siya ang maganda na natira. Kasi yung iba, hindi ko nga alam kung medyo na-overwatering o naman kaya nagkulang sa tubig dahil marami akong naging gawain ngayong mga nakaraang araw. Kaya ito, ang paborito ko dahil ang ganda, tignan naman ninyo. At saka ito din ang mabibitbit ko. Madami akong rubber tree na varieties na tanim, pero hindi ko na sila halos kayang bitbitin. Ito na lang ang pinakamaliit na rubber tree ko. Sa totoo lang, nasa 5 meters na yung iba kong mga rubber trees. Kaya hindi na pwedeng bitbitin yung paso. Kaya ito ang number 5 na paborito kong halaman ngayong bago matapos ang 2023. Ayan. Okay. At susunod, siya si number 5. So ito si number 4. Tingnan naman ninyo, ang ganda, diba? Siya yung tinatawag natin na fortune plant na halaman. Pero, tingnan naman ninyo, ang ganda ng dahon, diba? Kaya naman, ito ang paborito ko ngayon dahil nga tawag nila dito fortune plant o tea plant. Kakaiba kasi ito, bigay ito ng aking kumare kasi karamihan na meron ako nito ay mapink at mamaroon ang dahon. Siya lang yung ganitong kulay ang dahon na aking tea plant or fortune plant. Ayan. Kaya siya ay naging paborito ko dahil nga siya din yung madali kong buhatin sa loob ng bahay kung gusto ko siyang i-indoor. Dahil yung iba kong mga tea plant ay nasa malalaking paso din sila. Kaya ito ang paborito kong plant ngayon bago matapos ang 2023. Ito. Nasaan na ba tayo? Anong number na to? Number 3, itong bromeliads. Alam nyo bakit paborito ko to? Bromeliads ba ito o Cryptanthus? Ayan, comment down below naman kung alam nyo ito. Kung family ba yan ng bromeliads or Cryptanthus. Kasi ang bromeliads talagang meron siyang medyo maliliit na tinik sa gilid ng dahon. So kagaya nito. So tawag ko sa kanya bromeliads or Cryptanthus. Kaya ito ang paborito ko na isa ngayon bago matapos ang 2023 dahil nagkaroon siya ng baby. Dalawa. Ayan, yan. Yan. Alam niyo ba, galing din ito sa norte. Galing ito sa pamangkin ko kay Karen. Kay Karen Bumanglag. Nagbigay pa nga mismo sa akin nito yung husband niya eh. Kaya ito, isa siya sa paborito ko dahil hindi ko akalain na magkakaroon ng maraming shoots. Marami siyang anak ngayon. At syempre, paborito ko siya kasi ang ganda rin ng kulay niya. Kaya isa siya sa paborito ko ngayon bago matapos ang 2023. Pang ilan na tayo? So siya si number 3. Pasensya na kayo. Ayan. So, si number 4, hindi nawawala na paborito ko itong si money plant o money tree. Hindi nawawala ito. Alam niyo ba bakit paborito ko ito? Kasi, nadadala ko din ito kahit saan part ng aming bahay. Kasi magaan pa siya. Ayun, sa totoo lang, siya yung isa kong pang-indoor ngayon bago matapos ang 2023. Itong si money tree na ito, napakaganda sa paningin ko kahit wala siyang variegated. Kasi namamahalan pa si Lola ninyo sa variegated na money tree. Kaya kahit nag-green, gustong-gusto ko itong money tree na ito. Ilalagay ko na lang sa caption kung ano ang scientific name niya maliban sa money tree. Basta, ang ganda pakinggan, di ba? Money tree na sa loob ng bahay ni Lola. Di ba? So,
Pasensya na kayo, medyo nakakalimutan ni Lola yung mga numbers, medyo nalito na ako. Tapos, so, siya ngayon, ito, number 2, na paborito ni Lola ngayon, 2023. O bago matapos ng 2023. Yan, mga apo ko sa 18, mga apo ko sa YT, maraming salamat. At mga apo kong pili dyan, maraming salamat sa inyong panonood. At ito, number 1 na paborito ko ngayon matapos ng taon na ito. Sobrang pinakaiingatan ko dahil itong money plant na, money plant tuloy na sabi ko. Pero pwede rin, di ba? Okay, so itong lucky plant din na ito, so sabi kasi nila ito din ay isang fortune plant. So family ito ng tea plant. Ito naman ay maliit na dala ko galing sa aming province sa norte. At isa ito sa nakuha ko sa garden ng aking nanay nung galing ako doon para makipaglibing nung yumao siya. Kaya ito ang pinaka number 1 na paborito ko bago matapos ang 2023 dahil ito ay galing sa garden ng aking nanay o galing sa bakuran ng aking nanay. Hindi ko man masasabi sa inyo ang pangalan o variety ng tea plant na ito. Comment down below na lang kung meron nakakakilala dyan. At ito ang number 1 na paborito ko ngayong bago matapos ang taon 2023 kasi galing ito sa bakuran ng aking nanay. Hindi ko alam kung ano nang tumutubo ngayon doon sa bakuran ng aking nanay, kung pagdating ko doon sa February, kung meron pa akong makikita, o gubat na rin talaga. Kasi hindi na ako humihingi muna ng update doon. Siyempre, lahat naman malungkot doon. Kaya, ito na lang, sobrang aalagaan ko. At maraming salamat ulit. Sana nag-enjoy kayo. At kung nag-enjoy kayo, paki-click na rin ang bell button para sa ating susunod pa na video. At ito, kung gusto nyo ang puro plants ang videos ko, puro pagtatanim, meron akong Going Green PH. 300 plus pa lang. At ito yung suot ko na sa doon sa profile at salamin ko. Kaya, kung gusto nyo, kung sino man dyan ang 18 na plantita, pwede kayong pumunta doon sa isa kong channel, Going Green PH. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa atin lahat. And syempre, happy planting. Bye-bye! See you!